Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay tumayo muli and let us open in prayer. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa time na ito, Lord, na kami po ay muli ay nagkakatipon sa inyo pong bahay, simbahan, O God. And we just want to acknowledge you, Lord, in this place. Panginoon, pinapahalagahan po namin ang time namin, Lord, sa inyo. Salamat dahil kayo po ang aming Diyos na buhay, na tapat, na andyan palagi para sa amin, O God. Lord, right now, I just want to ask, Lord, na kami po ay nakikiisa sa pagdadalamhati, Lord, ng family po ni Sis Tonet, dahil sa kanya pong kapatid, si Sis Ada, Panginoon, ay kapiling niyo na po, Lord. Wala na pong naramdaman na sakit. And I just pray, Lord, sa mga naiwan po niya, pamantala, Lord, dito sa lupa, kayo po ang magbigay, Lord, ng comfort sa family po ni Sis Ada, O God. Kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid, pamangkin, lahat po ng nagmamahal sa kanya, Panginoon. Even po, Lord, kami dito sa LWBC, Panginoon, kayo po ang magpuno, Panginoon, ng sa mga kalungkutan, Lord, ng bawat isa. Lord, ganyan din po, Lord, ay nilalapit ko po ang aming bansa, Panginoon, sa lindol, Lord, na nangyari, O God. Lord, ikaw po ang patuloy, Lord, na mag-provide ng kaligtasan, Lord, sa aming mga kababayan, Panginoon. I pray, Lord, na kayo po ang magpuno, Panginoon, ng mga pangailangan po ng nawalan ng kabuhayan, nawalan ng bahay, nawalan ng maraming ng buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw po ang aming Diyos na pwedeng lapitan. Salamat po, Lord, at sa aming pag-aaralan, Lord, sa gabi na ito, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon. Be with us, O God. Bless our online viewers. Bless niyo po ang bawat isa, Lord, na nandito, O God. Salamat po. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, makakaupo po tayo. And it's always good to be in the presence of the Lord. Ito po ang kagandahan ng ganitong pagtitipon. Ano man ang nangyayari, ano man yung pinagdadaanan natin, andun lagi yung kamay ni Lord na alam po natin na siya po ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya walang imposible sa panalangin na lagi lang po tayong sabi nga po, let us build one another. There's time for joy, there's time for weeping, no? Yung pagkiramay po. And ngayong gabi po na ito, no, let us take this time dahil meron po tayong pinag-aaralan. Even though may konting lungkot din ulit sa akin dahil paalis na rin ulit pala si Sis Joy. No? Siguro po ay pag-pray natin sila doon at makapag-umpisa ng LWBC Mongolia. No? Pwede naman po kahit konti lang sila doon, nagtitipon-tipon, ay si Lord po ang magpaparami noon. Hindi natin alam, baka lahat naman po ay may reason si Lord. Amen? Sabi nga po, all things work together for good. Okay? So ito na pala, nabibilang na pala yung araw, no? Paalis pa naman kami. Paalis din po kami sa Sunday. Aalis din pala si Sis Joy. Kaya baka hindi na tayo magpang-abot, no? Last day na pala sa Sunday, no? Amen. So, magmamakdo tayo, Sis Joy. Itutuloy natin yung despedida na yan. Blowout na yan. Praise God, no? So,
Ganda po, ano? Pinopost ni Sis Lizelle. Ano po sa mga kapatiran sa Mongolia, no? Nakita natin yung itsura po ng lugar nila doon. So again, tayo po ay patuloy po sa ating lesson 7. And this is again, we are learning from the book of Pastor June Malaso, Images of Grace. At ito nga po yung ating discipleship training na ginagawa po natin sa ating TISOM every Friday service. And this is part 2 of our lesson 7 titled Serving in the Local Church. So for tonight, ang pag-aaralan po natin is the rationale of Christian service. Meaning, ano po ba yung reason bakit daw tayo ay naglilingkod, okay? So, why should Christians serve? Bakit daw po kailangan mong mag-serve if you are already a Christian? Di po ba? Dati, tingin natin Christian tayo, di po ba? Dati, meron tayong concept of Christianity din. Pero hindi natin iniisip na maglingkod kaya ako dito sa simbahan na to. No? Hindi po tayo aware sa mga ganun. Kasi ang isip lang natin ay yung nakagawian natin. Pero, sa ating pong pinag-aaralan, bakit daw natin kailangang mag-serve if you are a Christian? So, the number one reason why we need to serve is because God commands it. Okay? So, wala nang pinaka mas mataas pa na reason kung bakit ikaw ay pinaglilingkod ni Lord is because siya ang nag-uutos na paglingkuran daw natin siya. Okay? Utos ito po sa atin ng Diyos. And again, if it's a command, sino po ang masusunod? Si Lord. Tayo or ang nag-command? Di ba? So, si Lord dapat ang masunod. So, mag-a-agree ka ba o hindi? Kaya nga po, serving in the local church is not optional. Hindi tayo po pwedeng taga-upo lang. Kaya kahit pumunta ng Mongolia si Sis Joy, hahabulin siya ng paglilingkod niya sa ating Panginoon. Amen? Kasi po, yun po ang dapat daw nating gawin. Hindi tayo pwedeng taga-tingin, pinapainit lang natin yung upuan natin. Hindi daw po dapat. We need to serve kasi nga, God commanded us to serve. Okay? Amen. Nilagay daw po tayo sa church para maglingkod. Tingnan niyo po again yung ating passage, 1 Peter 4:10-11. Ang sabi po doon, as each has received a gift, so lahat tayo naka-receive ng gift. So anong gagawin mo dito sa gift na to? Sabi doon, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Napakadami po yan. Marami pong classification ang binigay sa atin na grace. So whoever speaks, magaling ka ba sa pagtuturo? Magaling ka ba mag-exhort? As one who speaks oracles of God, then use your gift. Whoever serves, ang heart mo ay maglingkod ka, napakasimpleng pagwawalis, pag-aayos ng upuan, dyan po sa ushering, di po ba? It's gift that God has given to us. So whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. So again, sabi ng passage, lahat tayo binigyan ng talento. Hindi mo po pwedeng sabihin na wala kang talent. Hindi po. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, binigyan daw tayo. Nung naging Christian ka na, born again ka, may ibinigay sa iyo si Lord, period. So, kailangan daw po nating gamitin o makita yun. No? So, we need to use our God-given gifts for the glory of God. Na alam mo, kapag ginagamit mo ito, alam mo na bibigyan mo ng kalulhatian si Lord. Okay? So, wag po tayong hindi magpagamit kasi nga, sayang yung regalo na binigay pala sa atin. Okay? Huwag daw nating gayahin yung wicked servant na kasi takot siya sa kanyang amo, binaon niya lang sa lupa. Sayang naman yung ibinigay mo
nag-gift sa kanya ng talents. Okay? Sabi po sa Matthew 25:24 to 27, he also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I know you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid. And I went and hid your talent in the ground. Here, ito na, binabalik ko na sa iyo. You have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant. Tanyo po, sakit ng pagkasabi sa kanya. Kasi malalaman niyo, pag pinag-aralan niyo po yan, ibig sabihin, binigyan siya ng, sabihin na nating, mahigit, sana napakadaming pera po niyan eh. Sabihin na nating, suswelduhin mo kung 5,000 a month ang sweldo mo, binigyan ka ng 2 million patakas. Binigyan mo ng 2 million patakas na amo mo. Tapos, ang gusto lang niya, ipalaguin mo yan. Tapos, sinabi mo sa amo mo, ayoko nga. Di mo ba? Million ang binigay sa'yo. Di mo ba? Bonus nga, gusto mo manghingi ng bonus eh. Hindi kanya binigyan ng 13-month pay, binigyan ka ng isang bagsakan. Ngayon, wala kang ginawa. Kaya sinabi sa kanya ng master, You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I had scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the banker. Sana nilagay mo na lang sa bangko yan, kahit paano, yung 2 million, yung milyon na yan, nagkaroon ng interest, kahit sabihin na natin 1,000 lang sa bangko. Hindi ka pa napagalitan, no? Pero sabi niya, and at my coming, I should have received what was my own with interest. Kaya nga po, marami tayong pwedeng gawing excuse kung ayaw nating maglingkod. Di po ba, lagi nating sinasabi kung gusto natin, may paraan. Pero kung ayaw natin, marami tayong dahilan. Okay? Katulad po ng sinabi dito sa Proverbs 22 verse 13. Tingnan niyo po, no? Sabi dito sa Proverbs 22:13, the sluggard says, yung tamad, yung ayaw magbanat ng buto, sabi niya, there is a lion outside. I shall be killed in the streets. Kita niyo po, no? Bakit ako lalabas? Bakit ako maghahanap ng work o magbabanat ng buto? May leon sa labas. Baka mamaya, kainin ako ng leon. Kita niyo po, no? Nasa isip niya lang ang leon. Gawa-gawa lang ng imahinasyon niya. Okay? Pero dahil sa ayaw po niyang gawin, ayaw niyang magtrabaho, nakakapag-invento ka nilang excuses. Ito po yung ibig sabihin dito. Kaya wag po dapat tayong mag-excuse kapag gusto tayong gamitin ni Lord. Kasi nga, ginagamit tayo dahil may regalo siyang binigay sa atin. Ibig sabihin, alam niya yung capability mo dahil siya yung nagbigay ng regalo sa iyo. Okay? Alam niya na kaya mo. Kasi ito yung gift na binigay niya sa iyo eh. Pero kung ayaw daw po natin, if we don't want to obey, then we are simply sinning against God. Kasi gusto ni Lord na mag-serve ka, pero ayaw mo, then disobedience is sin. Okay? Sabi mo, Lord and Savior, hindi naman pala Lord. Gusto mo lang ikaw iligtas sa apoy. Pero ayaw mo siyang maging Panginoon. Ayaw mo siyang sundin eh. Okay? At huwag daw po tayong masanay na laging matigas yung ulo natin sa pagsunod sa Diyos. Di ba lagi natin sinasabi dito na ang number 1 rule dapat natin, yung iniisip natin ay hindi ka na katulad ng dati. Ito po dati ang lagi natin dapat, ano yun? Yung sinasabi natin dati doon, ipasok mo sa kukote mo. Ano yun? Ano yung sinasabi natin dati, mga kasabihan na
ilagay daw po natin na para hindi mo makalimutan, hindi ka na katulad ng dati. Okay? So next reason po why we are serving, it's because serving is the purpose of our calling. Okay? So the purpose of the believer's calling unto salvation is to serve God's purposes. Tingnan niyo po ito, Kaya daw tayo nakakilala ay para paglingkuran ang Diyos. Tandaan niyo po, pabalik-balik ta rin lang natin. Una, gusto ng Diyos na iserve mo siya. Tapos, nakakilala ka kay Lord para iserve mo siya. Okay? So, sabi po sa Old Testament, when God called the Israel, pinili po niya yung Israel para kilalanin siya at paglingkuran ng mga Israelita ang Diyos. Ganon din po sabi sa atin sa New Testament, sa Galatians chapter 5:13, sabi po dito, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another." And then, ang sabi pa po, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus para saan daw po? Good works, which God, pinirepare na ito ni Lord beforehand. Bago kanya tawagin, bago kanya iligtas, inihanda na daw niya itong mga gagawin mong good works na para lakarin mo. Okay? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Okay? So again, katulad po na sinabi natin last week, kapag pinapili ka, sino ang paglilingkuran mo? Sino daw po ba ang paglilingkuran natin? Kasi dati alipin tayo ng kasalanan. Diba? Lahat ng gusto ng kaaway, ginagawa natin. Gusto natin magpuyat, manigarilyo, babae, minom ng alak, magdisco. Diba? Lahat ng mga bagay na alam natin na gusto ng kaaway, ginagawa natin, pero nakakasira sa atin to. Kasi the enemy come to steal, to kill, and destroy. Ito po yung purpose niya sa tao Kaya nga galit na galit siya kapag naliligtas ang tao kasi hindi na niya nagagawa yung gusto niyang gawin sa tao. Pero sabi sa atin ng Panginoon, di ba, nung niligtas tayo, tumira ang Holy Spirit sa atin Kaya nga, sabi dito, pinalaya na daw po tayo. Kaya nga doon sa passage natin, we have been given freedom. Ngayon, yung kalayaan na yan, paano daw natin gagamitin ito? Sabi sa passage, babalik ka ba ulit sa dati? Free ka na Nakalaya ka na sa pagkaalipin mo sa kasalanan Nung nakakilala tayo, sinabi sa atin, should we use that freedom for the flesh? Babalik ka ba ulit sa dati ngayong free ka na? Nakalaya ka na? Or should we use it for God through our service to Him? So, dalawa pa rin po yan dapat mong paglilingkuran. You are still slave. But ang choice mo ngayon, slave ka ba ng dati o slave ka na ngayon ni Lord? Okay? So, sabi po doon sa libro, all of us, not just full-time workers, should continuously serve the Lord because it's our calling. Bakit ako maglilingkod? Hindi naman ako leader. Hindi naman ako full-time dyan. Hindi po yun. As a Christian, na naligtas ka na, dapat, andun po yung heart mo na gusto mong maglingkod. No? And then sabi pa po sa libro, perhaps, one of the reasons why many who claim to be Christians are not involved in Christian service is that they have been taught that it is okay to be idle. Sabi po ganun. Okay lang naman yan kung ayaw mo mag-involve. Sige, okay lang yan. Baka yun yung turo sa kanila. Kaya, madalas, yung naririnig nila, kaya ayaw nilang maglingkod, okay lang pala. Okay?
But the danger of not serving is this. May danger din po, no, na ayaw mong maglingkod. Kasi, baka kaya dahil wala kang ganang maglingkod or mag-involve sa ministry ay baka naman hindi ka pa talaga ligtas in the first place. Okay? Bakit kaya tamad akong mag-serve kay Lord? Kasi ikaw yung makakapansin sa sarili mo eh. Kaya siguro wala pa sa loob mo kasi nga baka wala pa namang nangyayari talaga sa loob. Okay? The book says that the second reason why you don't want to serve is perhaps because they are not yet saved. Kasi ang sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Kung may inumpisahan daw po na gawa sa atin si Lord, then automatic ito yung mangyayari. Makikita mo na yung ginawa niya sa iyo, yung inumpisahan niya sa iyo, makikita mo na tinatapos niya. Nakikita mo sa sarili mo, lalo na kapag nakikita mo, ay, bakit nga ba ganun ako kaka-hunger ngayon sa Panginoon? Bakit iba na yung kung paano ako mag-isip? Bakit hindi na ganito yung katulad ko dati? Na lagi natin sinasabi, kung dati ako, papatulan kita. Ngayon, tinitikom ko na yung bibig ko. Diba? Kasi nga, you now see the work of God. Lalo na po kapag nag-i-involve ka sa paglilingkod kay Lord. Ikaw na yung talagang kasama mo ko dyan. Ikaw na yung nag-ano po talaga sa sarili mo, nag-volunteer. Okay? So in other words, ministry work was possible because God was working in their souls. Kaya nga sabi po ni Paul sa Colossians 1:29, for this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Sabi po niya rito, no, dahil sa ginawa ni Lord sa buhay ko. Tingnan niyo po, no, dahil sa ministry, kaya ako nagpapakapagod. Di po ba dati, bakit ba tayo magpupuyat? Ay, sarap umuwi. Di ba? Lala, galing ka ng work. Di ba? May bagyo, ayaw mo na ngayon di ba? Buti na lang may bagyo, may reason. Pero, nakikipaglaban tayo. Kasi, deep inside of us, there is this hunger. Na para bang, hindi, nagugutom ako eh. So, dito po, sabi ni Paul, kaya siya nagpapakapagod, pero hindi daw nangihina si Paul kasi nga yung energy niya sa ministry, i-acknowledge na galing ito sa Diyos. Okay? It is powerfully working in Him. That's why all Christians are recipients of God's powerful work. Si Lord po yung source ng lakas natin bakit tayo nakakapagpatuloy. Yeah? Kahit marami tayong challenges, may problema, pero deep down, alam mo na si Lord, binabangon ka para magpatuloy, no? Kasi po si Lord po yung lakas natin, yung source ng lakas natin. So, Christian service is the purpose of the believer's calling unto salvation. When we do not serve, we are not serving the purpose for which God has saved us. Sabi po ni Paul sa Philippians 1:21-26, tingnan niyo po, no? For me to live is Christ, and to die is gain. Habang nabubuhay daw siya, ay nabubuhay siya para kay Lord. At kung mamatay man siya, hindi yun loss. It's a gain kasi makakasama na niya si Lord talaga. Okay? If I'm to live in the flesh, tingnan niyo po, no? That means fruitful labor for me. Kung habang andito pa ako sa lupa, edi, maraming magiging magandang bunga. Makakapaglingkod ako sa inyo. Ito po yung sabi ni Paul dito eh. Yet, which I shall choose, I cannot tell. Pero, hindi ko alam eh. Hindi ko mapili kung saan ako pupunta.
Gusto ko na pumunta kay Lord, pero iniisip ko pa kayo. Ito pa yung ibig sabihin ni Paul dito. Tingnan niyo po, no? I am hard-pressed between the two. Parang bang nahati yung damdamin niya. My desire is to depart. Kasi nga, ang hirap na ministry. Nakita niyo po kung ano nangyari kay Paul? Munti ka na siyang mapatay, pinersecute siya, ilang beses siyang binugbog, na ano pa po siya sa barko, di ba? Ang dami pong pinaghihirapan ni Paul, pero ang sabi niya, hirap na ang katawan ko, Lord, pero iniisip ko pa rin yung mga po pwede kong ma-reach out. Kaya ang sabi niya dito, I'm hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Diba? Rest in peace na talaga ako. Wala na akong pagod. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Hindi, andito pa si Sis Joy eh. Tututukan ko muna ito kasi papunta ng Mongolia sa habang andito pa siya, di po ba? Tututukan ko siya. So sabi dito, convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. Nakita niyo po, ang joy ni Paul ay nakikitang lumalago yung mga inaalagaan niya. Okay? So that in me you may have ample cause of glory in Christ Jesus because of my coming to you again. Hindi yung, bakit ba pupunta si Paul dito? Nagsasawa na ako kay Paul. Hindi. Parehas po silang na-excite kasi si Paul gustong paglingkuran sila at yung mga believers po na daratnan ni Paul gusto rin maglingkod kay Paul. Ito po yun, no? So para po kay Paul, kaya lang siya nabubuhay para maglingkod sa Diyos. So, tayo din po, this is a powerful and humbling statement. Kaya ka naligtas ay para paglingkuran mo din si Lord. Okay? So, next reason po natin for our Christian service is that Christian service is the believer's grateful response to the grace that he received from God. Okay? Una, gusto ni Lord. Pangalawa, kasi naligtas ka para maglingkod kay Lord. Pangatlo, kaya tayo naglilingkod sa Kanya kasi nga, araw-araw na ginawa ng Diyos ay may blessing na binibigay sa atin. Tingnan mo, di mo naman alam na pupunta ka ng Mongolia. Pero dahil sa blessing si Sis Ola sa'yo, di ba blessing ni Lord yan eh. Pinaubaya, yung kantang paubaya. Sorry. Sorry po nawala tuloy ako. Now, what I mean is, araw-araw, sa ginawa ng Diyos, binibigyan ka ng blessings. Okay? May binibigay sa atin si Lord. Yung gumising ka nga lang eh. Diba? Blessing na yun eh. Diba? Papasalamat na tayo. Sino rito yung may kinakain pa? Diba? Isa makikita mo, yung iba talaga nagsasuffer ngayon. Wala silang matirhan. Diba? Kaya we need to include them in our prayers. Diba? Tayo, ano man daw po yung nangyayari sa atin, alam natin, hindi tayo pinababayaan ni Lord. Amen. Yun lang po yung sinasabi dito. May sinusuot tayo, may lakas tayo, di po ba? Pupunta ka ng ibang lugar ulit, sasakay ka na naman ng aeroplano, kahit malamig, di po ba? Malamig ata sa Mongolia eh. No? So, ang point po dito, hindi mo ito ginagawa kasi, ang dami kong utang na loob kay Lord. Hindi po eh. It's not about that. No? Kasi, lahat naman galing kay Lord eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na, ito, binayaran na kita Lord Hindi eh. Wala po, hindi natin makukumpare ang ginagawa ni Lord. Lord nag-commit na ako sa iyo Lord ito, binigay ko na to sa iyo. Hindi po. Kawawa tayo kung gano'n ang pag-iisip natin. Na parang pwede natin suhulan si Lord. Hindi po. All of our lives, hindi natin po pwedeng ibigay na pwede natin siyang bayaran na hindi po natin makukumpara. Kaya nga, when we are serving the Lord, isipin mo na privilege ito.
dami ko ng blessing kay Lord, dapat, di po ba? Dapat ganito na yung buhay ko, pero inalis niya ako dyan. Dapat ito na yung kalagayan ko, pero si Lord ang nag-supply ng lahat ng pangailangan ko. Di ba? So we are full of gratitude to God, at sa pamagitan po ng ating paglilingkod, napapakita natin o na-express natin yung ating pong pagpapasalamat sa Kanya. No? Sabi po sa Bible, only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. For, consider what great things He has done for you. Consider mo kung ano ba ang ginawa ni Lord sa iyo. Gaano siya naging katapat na kahit ikaw ay ang daming, parang di ba, sabi mo, Lord, kaya sabi ni Peter, di ba, kay Jesus Christ, layuan mo ko, Lord Jesus Christ, kasi maruming tao ako. Kasi, pero mo, ang dami niyang kukunin na huli na isda. Eh, magdamag siyang na-realize niya ang kabutihan ni Lord sa kanya. No? So next reason po why we are serving is because Christian service is one of the means by which other believers experience the manifold grace of God. Tingnan niyo po, no? Sa pamagitan daw ng ating paglilingkod, particularly po dito sa ministry, sa ating church, no? Dito po sa ating church, we can use our lives to bless each other here in the church. Diba? Again, yung example po natin, di po ba, na bless tayo sa bawat isa dito. No? So, lahat daw tayo sa ating paglilingkod sa bawat isa, nakaka-bless daw po tayo. Kasi nakikita nila yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. At sila rin ay nabibless. Amen? Yung ginawa kay si Celine, hindi ba tayo na-bless? Diba? Pasalamat tayo. Yung ginagawa sa mga kapatiran natin sa Mongolia, kahit andun yung lungkot, nabibless tayo kasi alam natin, hindi sila pinababayaan ni Lord. Amen? So, yun po, no? Nakikita natin yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ating mga kapatid, no? At napagpapala po natin ang gawain sa pamagitan din ng ginagawa natin sa bawat isa. Yung magmahalan ka nga lang, magpatawaran ka nga lang, it's a blessing. Kasi hindi magiging mabigat yung paglilingkod mo kay Lord. Di ba? Sabi po dito, every individual believer is God's gift to the church. Kaya nga nilagay ka sa church we are God's gift to each other. When the Holy Spirit gave us our individual gifts, His purpose is for us to use it to serve others, so that they too might taste the grace of God. Ito pala ang ibig sabihin ng nakakilala na. Makakapagbigay ka ng gaan sa kapatiran. So when this happens, we become channels by which the grace of God is dispensed to His people. Sabi po sa 1 Peter 4:10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Sabi pa po doon, no? But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives and He gave gifts to men. Tapos ang sabi nga po, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Bakit? Ito may yung mga kanya-kanyang gifts para daw equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Okay? So kaya nga po, kung ayaw nating magpagamit, ayaw po nating tumayo o mag-involve, ang church po ang nagsasuffer. Amen? Kasi nilagay tayo rito para ma-build natin yung bawat isa, para ma-edify po yung body, yung ministry. Pero, bakit magsasuffer ang church? Kasi nga, iniipit po natin. Iniipit natin yung blessings na dapat ay tayo yung daluyan Tayo yung ginagamit ni Lord Pero ang sabi po sa libro, no, the church will suffer because the grace of God that should have flowed to them through us
is hindered. So instead of grace, what comes to the body of Christ is trouble. Kasi kung si Sister Esther ang gagamitin ni Lord para ma-bless yung bawat isa sa atin dito, pero ayaw niya magpagamit, konektado tayong lahat. Hindi po natin mararamdaman. Kasi, inaharangan niya. Kaya nga sabi po sa 1 Timothy 5:13, makikita po natin dito na kasi ayaw nilang mag-involve, kinakatamaran po nila yung ministry. Ang ginagawa nilang nila, instead na mag-focus sa ministry, ay nagiging busy na lang sila para pag-usapan yung buhay na may buhay. Ito na lang, nagiging idle na po sila. No? Sabi po sa 1 Timothy 5:13, besides that, they learn to be. Hindi naman sila dating ganun. Idlers. They learn to be. Kasi nga, hindi na sila nag-iisip na magpagamit eh. Dahil naboboring na sila, wala na silang ginagawa, ang iniisip na lang nila ay, sabi dito, going about from house to house and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. Mas gusto na lang nilang pag-usapan yung mga tao sa church kesa mag-involve. Okay? So, we finish with our reason of our Christian service. So, next lesson naman po ulit natin. Wala na si Sis Joy, pero mapapanood pa tayo ni Sis Joy sa online. Okay? Next week po ulit, no? Ang pag-aaralan naman po natin is the manner of Christian service. Baka matapos na po natin ito next Friday. Amen? So, again, huwag nating madaliin at tayo ay last lesson na po natin ito. Okay? So, let us all stand. Let's continue to pray. Panginoon, marami pong salamat sa natapos po na mensahe niyo po, Lord, na aming pinag-aaralan, Images of Grace. Even po, Lord, yung kasiyahan sa amin dahil kayo po ang aming Diyos na buhay na may hawak, Lord, ng lahat ng bagay. We continue to offer our lives. Gamitin niyo lamang po kami, Lord, according, Lord, sa kagustuhan niyo po sa amin. And Lord, I speak blessing, Lord, sa inyo pong mga anak, sa lahat po, Lord, ng kanilang mga plano, ng aming mga plano. We commit them to you, God. Lord, we remember, Lord, yung mga nawalan ng work. Let your will be done, O God. Sa iyong kalooban po, kami aasa. Kayo po nakakaalam na makakabuti sa amin. Lord, we want them, Lord, to find work. We want them, Lord, na ikaw po mag-provide ng pangailangan nila. Even po, Lord, si Brother Ian, Panginoon, si Marites, Panginoon. Panginoon, kayo po, Lord, ang manguna sa buhay ni Lord. Si Celine, Panginoon, salamat, Lord, sa buhay niya. Kayo po ang gumabay, ni Brother Henry, Lord, sa bawat isa, Lord, na nandito, Panginoon, sa LWBC Macau, Panginoon. We remember them and we commit them to you, God. Lord, sila man po, Panginoon, kung mapauwi, ay hindi po kami, Lord, matatakot dahil we know you, O God, na hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po sila pababayaan, Panginoon. Minsan pa po, Lord, I speak blessing, Lord, upon each and every family, Lord, of LWBC Macau, O God. Blessing po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat sa bagong baby, Lord, sa pagliligtas, Panginoon, maingat, Lord, na panganak. Salamat sa provisions niyo, Panginoon. Lord, salamat. We pray, Lord, sa kagalingan na aming mga mahal sa buhay na may sakit, Panginoon. Kayo po ang patuloy, Lord, na manguna, Panginoon, magpagaling, O God. Even po, Lord, sa aming mga amo, Lord, ikaw po ang manguna, Lord God. Bigyan niyo po ng magandang relationship po, Lord, ang mga LWBC family sa kanilang amo, Panginoon. Salamat po muli at sa aming panandaliang pag-iwahiwalay. Ikaw po ang pahala, Lord, sa aming uwian, sa aming pagpapahinga, Panginoon. Bless niyo po, Lord, ang bawat isa, O God.
Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Maraming